Bawat eleksyon, bilyong piso ang ginagastos. Libo-libong campaign rallies. Milyong-milyong posters. Pero matapos ang eleksyon, pareho pa rin ang tanong. Talaga bang napag-uusapan ang totoong problema ng mga Pilipino? O mas marami lang tayong napapanood kaysa napapakinggan? Hindi lang siguro standards ng mga kandidato ang kailangang baguhin. Baka panahon na rin na baguhin ang mismong sistema ng kampanya. Papaano kung sa halip na mga kandidato ang nagsasalita buong campaign? Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit sino mag-aakala na isang basurero ay pwede maging kandidato? Nakinig tayo sa mga pinagdadaanan ng ating... Pero natapat ang aming pagdating. The past 2 years have been very challenging. Ang mamamayan naman ang magsalita at ang mga kandidato, sila naman ang makikinig. Bakit hindi na sapat ang lumang kampanya? Sa loob ng maraming dekada, nakasanayan na nating ganito ang kampanya. May entablado, may sound system, may celebrity, para ayusin ang buhay natin lahat. may sayawan, may kantahan at may mahabang talumpati. Gaya ko din nung nagsimula. Pero nandito pa rin tayo. At kadalasan, isang tao lang ang nagsasalita, Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? ang kandidato. Samantalang ang mga taong dapat niyang pagsilbihan, nakikinig lang. Pero sa tunay na serbisyo publiko, hindi ba dapat kabaligtaran? Kung gusto mong maging public servant, hindi ba ang unang requirement ay yung marunong kang makinig? Hindi lang magsalita, makinig. Isipin natin ang ganitong sistema. Hindi imposible, hindi mahal. Kailangan lang ng organisasyon. Unang hakbang, mag-organisa ang iba't ibang sektor ng lipunan. Hindi para mag-rally, kundi para malinaw na mailatag ang kanilang tunay na pangangailangan. Bawat sektor gumagawa ng listahan. Ano ang problema? Ano ang ugat nito? Ano ang posibleng solusyon? Ano ang pinaka-priority? Hindi slogans, hindi chismis, hindi memes, kundi totoong karanasan. Pagkatapos, magkakaroon ng serye ng mga town hall meetings. Pero may malaking pagkakaiba. Hindi mga kandidato ang mga nasa entablado. Ang mga sektor. Sila ang magsasalita. Ang mga kandidato, sila naman ang audience. Nakikinig, nagtatala, nagtatanong, umuunawa, hindi nangangampanya, hindi nangangako agad. Nakikinig muna. Sa loob ng 1 o 2 linggo, lahat ng kandidato ay magkakaroon ng panahon para pag-aralan ang lahat ng kanilang narinig. Hindi lang reaksyon, kundi research, consultation, computation, planning. Pagkatapos ng 2 linggo, magkakaroon ulit ng pagpupulong. Pero ngayon, baligtad naman. Isa-isang ilalahad ng bawat kandidato ang nabuo nilang plano. Batay sa, hindi lang sa campaign consultants, hindi lang basta sa surveys, hindi lang sa social media trends, kundi sa mismong narinig nilang hinaing ng mga Pilipino. Dito magkakatalo. Hindi sa may pinakamalakas na speaker, hindi sa pinakamaraming billboard, at lalong hindi sa may pinakasikat na artista, kundi sino ang may pinakamalinaw, pinakarealistic, at pinakakomprehensibong plano. Kapag may sektor na nagsabing, hindi realistic ang proposal mo, maaari nila itong tanungin. Kapag may kulang, pwede nilang ipunto. Kapag may magandang ideya,
maaari nila itong suportahan. Ito ang tunay na public consultation. Hindi nito ginagarantiyahan na perpekto ang lahat ng mananalo. Pero tataas ang standard, hindi lang sa pagpili, pati sa pangangampanya. Babaguhin nito ang naratibo ng tanong mula sa sino ang dapat nating iboto. Papunta sa ano ang klase ng kampanya ang dapat nating tanggapin. Kung ang public office ay para sa publiko, baka panahon lang ang publiko ang may hawak ng mikropono. At ang mga gustong magsilbi sa bayan at sa mga Pilipino, sila muna ang matutong makinig. Kapag dumating ang 2028 elections, baka ito na ang pinakamataas na standard ng eleksyon. Hindi kung sino ang pinakamaingay, kundi kung sino ang pinakamagaling makinig at may pinakamalinaw na plano para sa taong bayan. Dahil sa isang tunay na demokrasya, ang bida ay hindi ang kandidato. Ang bida ang bawat sektor ng mamamayang Pilipino. Ako po si Mavic Trinidad, serving you plated. Dahil hindi nagtatapos ang kwento sa issue, nagsisimula ito sa kung anong aksyong gagawin nating mga Pilipino.